Lagot ka, Trillanes, kay Attorney Roque. Nako, eto po para sa mga hindi nakakaalam at hindi pa updated, eto si Trillanes ay Trililing. Ay, hindi po, hindi. Eto si Trillanes ay dating Senador Canin. Ba't ba tinawag na Senador Canin yun? Hindi ko alam eh. Basta dating senador na ngayon ay gusto maging mayor ng Caloocan. So, siyempre, sa aking opinion, gusto magpapansin. Alam nyo naman yan, kahul ng kahul yan si si Senator Trillanes, di ba? So, anong ginawa niya? Para magpapansin, ididemanda niya yung mga maiingay. O, sino ba yung maiingay? Si Attorney Roque, dinimanda niya. Si Banat Bay, dinimanda niya. At saka SMNI, dinimanda niya. O, edi magkikreate yun ng ingay. Alam mo naman kasi mga mapagpatul yan, mga yan eh. Di ba? Si Banat Bay, joke lang po, si Attorney Roque, at siyempre SMNI din po. O, di ba? So, ganyan ang kakalabasan yan. Pero itong tanong dyan, ako, may nagtatanong lang ako sa iyo, Senator Trillanes. Ay, Senator Trillanes. Bakit ba ako senator na senator? Dating senator pala. O, wala na ngayon. Tanong ko sa iyo, yung bang ginawa mo ngayon ay talagang ikaw ay para sa bayan, naghahanap ng katotohanan o nagpapapansin? Kinukuha mo ba? Alam naman natin, tatakbo siyang mayor sa Caloocan. At syempre, kailangan niya ang boto. Wala na siyang aasahan sa Dilaw. Di ba? Anong pinakamaganda niyang gawin kung wala na siyang aasahan sa Dilaw? Di ba? Babanatan niya yung mga dikit sa mga Duterte. Para sa ganun, makukuha niya, in my opinion, yung boto ng pula. Ganyan ang laruan yan eh. Siyempre, di ba? Laos na Dilaw. Sanib ka sa pula. Na kahit dati, galit na galit ka, binabanata mo mga pula. Ngayon, sasanib ka, kailangan mo makakuha. Kaya kayong mga pula, sana itong mga pula, huwag kayong utu-uto. Inuuto lang kayo niyan, ginagamit kayo niyan. Siyempre, di ba? Para maano gagalitin niya si Duterte, so alam niya, magagalit. Kakampihan niyo siya kasi kinokontra niya si Duterte, so boboto niyo na. Wala na. Kawawa kayo. Good luck sa inyo mga taga-Caloocan pag ito mananalo. Sabi ni Love ko to, alam ko naman and mag-iingat kay mga banateros. Yes po, wala naman yan si Trillanes, wala yan. Mahilig lang tumahol yan. All bark, no bite. Sabi dito, di na dapat pansinin yan, black ko po. Sabi, naku po, Caloocan, wag kayong tanga. Hindi naman siguro, no? I mean, siguro naman, Caloocan, nag-iisip-isip naman kayo, isip-isip din pag may time. Ito po, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po interview ni Attorney Roque. Ayan. Ito po, magkakaroon po ng interview mamaya ang Banateros Brothers kay Attorney Roque. Nako, magandang yan. Actually, kami open. Gusto mo, interviewin ka namin, Trillanes. Wala namang problema. Hindi ko lang alam kung papayagan kami ng SMNI. No? Pero as far as I'm concerned, as far as Banateros are concerned, okay naman sa amin na interviewin ka. Gusto mo, after ni Attorney Roque, ikaw naman ang imbitahin namin, magpasabi ka lang. Total, kung totoo yung sinasabing kwento-kwento na nagpapapansin ka lang, di magpapansin ka na ng tuluyan, pa-interview ka sa SMNI. Dito sa Banateros, kami mismo. Sabi ni Tess Binko, taga Caloocan ako, Coach Oli, solid DDS and Banateros ako. No way kay Trilling. Sabi ni Tess Binko yan. So mamaya, abangan po ninyo Attorney Roque ang Banateros sa SMNI. Naku, magdadadaan yan.
ipadala nyo na pa yun. Ay siguro, ilista ko na ha. Ilista ko na yung mga katanungan nyo kay Attorney Roque. Baka maitanong natin. Oh. Ayan. Ayan, si Banat Bay. Hello, Manong Oli. Basta na. So si Attorney Roque ang aming interview mamaya. Tatanong din natin kung kamusta na si Attorney Roque at saka si Attorney Sal. So abangan nyo po, Banateros Brothers mamaya with Banat by 8 p.m. So, pag-usapan natin yan. Ano masasabi mo sa demanda? Live ako. Andito na kasi si Banat Bay. Oh. Pero wala pa rin yung pagkain eh. Kumukuha lang ng mukha yan si Trililing. Kumukuha siguro ng pansin kasi nga tatakbo. Ayan. Pero teka muna, tanungin natin mamaya si Attorney Roque. Alam nyo rin naman to si Attorney Roque, mapagpatol din to, bubungangaan siya ni Attorney Roque. So, sabi dito ni Mercedita, inutusan yan si Trililing para takutin lahat ng vloggers ni Duterte para tumahimik. Hindi kasi in-isolate niya talaga SMNI, tapos si Attorney Roque, tapos si Banat Bay. May iba pa pero yung iba hindi masyadong sabi ni Pamela Quinco, sikat na si Banat Bay kasi sinakyan ang sinasakyan. Sasakay talaga yan kasi maiingay eh. Yung magki-create ng news. This will create talagang balita. Syempre, normal. Anong gagawin ng pula? Tuwang-tuwa na naman sila, magse-celebrate sila, iba-vlog ng mga vloggers na pula. Yay! Di kampi na ngayon si Trillanes sa kapula. Makakakuha na siya ng boto. Yan ang style dyan. Kaya kayong mga pula, huwag kayong papauto. Ha? Gagamitin lang kayo niya, tatandaan nyo. Ha? Binakbakan din niya yung puon nyo. Binakbakan din niya yung mga politikong sinusuportahan nyo, kayong mga pula. Kinukuha lang yan. Kaya kayong mga pula dyan sa Caloocan, isip-isip. Trililing, sabi dito, ka-level ni Picoy. Coach Oli, nasa SMNI na ba kayo? Yes, nandito na kami. Sabi dito ni Butch, bugok yan Coach Oli, taga Caloocan ako. Kinukuha kami para sa kampanya, para Mayor, tumanggi kami. Hindi kami sira ulo para tulungan siya. Ay, salamat. Butch Rodrigo, sana karamihan ng taga Caloocan parehas mo mag-isip. Kasi baka may maututo sa Caloocan eh. Dapat sabay silang interviewin para magkaalaman. Sabi ni Ray Madulin, dapat sabay interviewin si Attorney Roque at saka si Trillanes. Palagay ko hindi papayag. Bakit? Paglalaruan ni Attorney Roque yan, si Trillanes, kahit ganyan po si Attorney Roque, matalino yan. Paglalaruan ni Attorney Roque yan si Trillanes, malabo yan. Malabo. Hindi naku. Kawawa siya dyan. Parang yung Lori Lee Cayugan, laban lang mga DDS. Basta nasa likod namin kayo, syempre, mga DDS. Sabi, irrelevant na kasi si Tralala kaya nagpapapansin. Sabi, ito, at least nagigising yung mga taga-Caloocan. Yellow sheet yan noon. Ngayon, naging pula na. Wala nang magawa, kaya ano na lang gagawin. Di ba? Sana naman, yung mga pula dyan sa Caloocan, mag-isip-isip naman kayo. Sana yung mga pulang vloggers, mag-isip-isip naman kayo. Ginagamit lang kayo nito. Sabi ni Vicente, Coach Oli, kung ayaw magpa-drug test ni BBM, taong bayan ang huhusga. Talagang gano'n, taong bayan talaga.
Sabi dito, tama ka Coach Oli kasi side by side, ang dapat walang kampihan, walang bias. Ang taong bayan na lang ang maghuhusga kung sino ang tama. Hindi katulad ng ibang anchor or journalist, one-sided lang. Yan. Hindi, kasi alam nyo, ang SMNI, sila lang yung nag-ano sa kabilang side. Diba? Hindi naman, ang major mainstream media, tahimik lang naman eh. Hindi naman nila binabalita. May sug, kung ano-ano. So alam naman natin ang kulay nila. Binabalanse lang ng SMNI. Alam mo, mukhang maganda, epektibo rin tong ginawa ni Trillanes ha. Kung titingnan ninyo, nakakaasar. Pero epektibo kasi magki-create talaga ng ingay to. 'Di ba? Yung dati hindi siya pinapansin, sigaw ng China. No. Binakbakan si Atty. Roque tsaka si Banat Bay at tsaka SMNI. Feeling ko successful na siya eh. Mapansin siya, okay na 'yon. Coach Oli, di ba pwede interviewin din mga taga-mainstream media? Hindi, may mga boss yan, hindi yung papa-interview yan. Siyempre, hindi sila papayagan ng boss nila. Natural lang na may masabi ang mga tao sa Trilling. Hindi na ba pwedeng batikusin ng kagaya niyang aso, sabi ni Jeb Rivera? May punto po kasi kung titingnan ninyo, palagay nyo ba? Ikaw na lang, Trillanes, sa tingin mo ba, wala kang libelous na sinasabi? Ang dami mo sinasabing bintang na wala ka namang ebidensya kay Tatay Digong. Di ba? Doon kaya sa mga lahat ng sinabi mo, walang libelous? No, yan ang problema sa iyo